Wow, mga Filipino senior citizen, ang DSWD Social Pension Payout Schedule may pagbabago. Yan ang ating pag-uusapan sa video na ito. Hold up. Hello mga ka-vlogs! Welcome dito sa aking YouTube channel. Magandang araw po sa lahat ng mga manonood. Saan ka mang dako sa mundo, kumusta mga ka-vlogs? Magandang balita at nais nating ipaabot sa ating mga Filipino senior citizen na kabilang sa DSWD Social Pension sapagkat merong pagbabago ang schedule ng payout dito sa inyong 1,000 piso na bawat buwan na pensyon mula sa DSWD. Yan ang ating pag-uusapan mamaya-maya. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel o di kaya hindi ka pa nakasubscribe, abay i-click nyo muna ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag nyo kalimutan na pindutin ang notification bell. Ilagay nyo po sa all para naman updated ka sa lahat ng mga videos na i-upload ko. Yes, magandang balita po no sa ating mga senior citizen na mga Filipino na kabilang po dito sa DSWD Social Pension Program sapagkat may pagbabago na po dito sa inyong payout schedule ng inyong 1,000 piso na pensyon na natatanggap po mula sa DSWD. Sa mga nakaraang deliberation po ng budget for social pension ngayong next year 2025 no, humarap po ang DSWD Secretary Rex Gatchalian sa budget deliberation sa Kamara no noong August 21 at during the budget deliberation ay tinanong po ng isang kongresista kung po pwede bang baguhin no, ibalik sa original na schedule ng payout ang DSWD Social Pension. No, sapagkat ngayon, kung napapansin nyo, mga Filipino senior citizen na kabilang nga po dito sa social pension, ang payout po natin ngayon, no, actually noong June, ang last payout ay 6 na buwan po yon. Kasi ginawa po siyang every 6 months. Ang original kasi dapat na schedule ng social pension is quarterly, every 3 months po. Pero nabago po siya, no? I don't know kung bakit nabago din po siya. Mismo ako ay parang nabigla din po tayo bakit every 6 months na yung pension na payout schedule. So, last June nga po yung last payout schedule nationwide kung saan 6,000 po yung natanggap ng ating mga beneficiaryo ng social pension dahil ang coverage noon mula January to June. So, 6 na buwan, 6,000 pesos. Kasi 1,000 pesos po every month. And the whole year, meron pong 12,000 pesos sa kabuwang halaga no sa social pension. Well, yun nga po yung tinanong at minungkahi ng isang kongresista no, during the budget deliberation sa Kamara for next year na kung sana ibalik sa original schedule ng payout yung quarterly, every 3 months no, na kung saan po ay sinangayunan naman po no ng DSWD Secretary Rex Gatchalian at ito nga po ay nagbitaw ng salita na ibabalik na po sa every 3 months, hindi na po yung every 6 months. So, magandang balita ito sa lahat ng mga beneficiaryo dito sa social pension. Ito yung sinasabi natin na pagbabago sapagkat kahit pa paano every 3 months, quarterly, no? Hindi masyadong mahaba na 6 months kasi sa 6 months, ang daming nangyayari dyan mga ka-vlogs. Merong mga senior citizen na pumapanaw, no? Mga nawawala. So, sayang din po no na hindi nila napapakinabangan yung kanilang pensyon, no? At hindi naman po yung pwedeng iiwan sa mga pamilya nila kasi hindi naman po SSS pension or JSIS PIBAW pension no itong social pension ng DSWD kasi ayuda ito mula sa pamahalaan. So kahit pa paano ngayon binalik na po siya
sa every 3 months, quarterly siya mga ka-vlogs, no? Kahit paano ay maaga pong mapapakinabangan, maaga pong magagamit ng ating mga benepisyaryo dito sa social pension. No? Pambili niyo po ng maintenance na gamot, pambili niyo po ng pagkain, ng gatas, ng diaper, o pagpapa-check up, no? Pambili ng vitamins, at iba pang pangangailangan, no? So, since quarterly na ngayon ang magiging payout, no, ng social pension, so magiging 3,000 na lang po ito, no? Hindi na sa 6,000 kasi hindi naman siya 6 months. So quarterly 3 months, no? 1,000 pesos per month times 3 months. So 3,000 po ang matatanggap po ng ating mga Filipino senior citizen na benepisyaryo, mga kabilang dito sa social pension. So good news po 'yon, no? Na pagbabago para sa mga benepisyaryo nga sa naturang programa. Kaya naman po, para sa mga Filipino senior citizen na hindi pa kasama dito sa social pension, basta po ang kriteriya ng DSWD para kayo makasali dito, makapag-apply, no, at makatanggap ng 1,000 piso bawat buwan na pensyon, no, alin man sa sumusunod, dapat meron pong karamdaman ang senior citizen. Pangalawa, may kapansanan. Pangatlo po ay walang source of income, no? Walang pinagkukunan ng gastusin, no? And then pang-apat ay wala pong sumusuporta ng pinansyal mula sa anak or any kapamilya po, no? Walang nagbibigay, walang nag-aabot. So, alin man doon mga ka-vlogs, you are considered as a Filipino indigent senior citizen or mahihirap na mga senior citizen. Yan po ang hinahanap na criteria ng DSWD para kayo makasama dito sa social pension, kung saan makakatanggap kayo ng 1,000 piso bawat buwan, at sa buong taon po 12,000 po ang kabuang halaga na inyong matatanggap. So kung qualified naman po kayo, kung meron kayo doon sa criteria na binanggit po natin, makipag-ugnayan na po kayo sa inyong senior citizen organization president sa inyong barangay para ma-line up kayo. Kasi kung meron kasing pumapanaw, kasi kung puno na yung slot per barangay, hindi pa pwede na mag-apply, hindi pa pwede magpapasok. Pero pwede kayo nasa waiting list, mga ka-vlogs. Ibig sabihin, kung sakali pong may pumanaw na senior citizen or lumipat ng barangay, no, umalis sa inyong barangay, no, naka-waiting po kayo. Kayo po yung susunod na sa inyo ipapasa yung pensyon, kumbaga. So, makipag-ugnayan kayo sa inyong senior citizen organization president dyan sa inyong barangay, o di kaya mag-apply mismo kayo sa Office of the Senior Citizen Affairs or OSCA na andyan po sa inyong LGU mga ka-vlogs, no? Para naman maging parte kayo dito sa social pension. Basta 60 years old pataas, and then andoon yung criteria na sinasabi ko po, no, para kayo ay pasok. Well, anyway, no, hindi po kasama dito yung merong mga pensyon gaya sa SSS, GSIS or PIVO pension, no. Dapat wala kayong tinatanggap na pensyon dito mga ka-vlogs. So, mag-apply po kayo para ma-evaluate kayo mga Filipino senior citizen. Bago ako matapos sa video na to, kung gusto niyo pong sumuporta sa aking YouTube channel, pwede pong i-click ang ating super thanks button na nasa baba. Sa mga gustong maging miyembro, ang dami pong mga perks na pwede ninyong ma-enjoy mga ka-vlogs dito sa aking YouTube channel. Kung magiging miyembro kayo, ayan, ma-enjoy nyo po yung mga perks na andyan po sa join button. Pindutin nyo lamang po, nasa baba yan mga ka-vlogs. Sana'y naging gabay ang video na to kahit paano na pag-uusapan natin ang mga bagay-bagay na may kinalaman po sa pagiging Filipino senior citizen. Kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa aking YouTube channel, maaari nyo nang i-click ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag nyo kalimutan na pindutin ang notification bell. Ilagay nyo po sa all para naman updated ka sa lahat ng mga videos na i-upload ko. Maaari nyo din i-like ang video na to. At kung meron ka pa mga katanungan, maaari nyo i-comment sa comment section na nasa baba. Paki-follow na din po
ang aking official Facebook page na nasa screen nyo. Muli po, ako si Daniel Timpawa na nagsasabing dito sa aking YouTube channel, pawang katotohanan at lahat totoo lamang.